Itong galawin ha. Isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Excuse po. Tunay nga po na wala pong makakahadlang sa ating pagtungo dito sa bahay-sambahan sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po'y nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya naman po mga kapatid, tayo po'y tumayo. Dugan po natin ang awitin ng ating mahal na Panginoon. Awitin po natin ang katapatan mo, Diyos. Yes, Lord. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aking puso, sa aking buhay, puro pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman, walang iba. Ang sabi, katapatan mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, wagas at walang hanggan. Sa aking puso, sa aking buhay, makulit at sawan, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman, luwalhati pa. Panginoon, sabay-sabay ka. Kailangan gusto ko rin ka, Panginoon. Balik ko sa sambahin, sa sambahin, awitan kita. Taas natin ang ating makinig kay Lord, kapatid. Pagka tayo naniniwala na si Lord ang ating audience at tayo po ang performer lamang at ang awit dito ay inaakit natin kay Lord mula sa ating puso. Masasalamat para sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating makinig kong pagtuloy na tapat ng Lord. Kailan man, Lord, hindi mo kami pinabayaan po yan. Maraming salamat, Lord, so much. Hallelujah po rin. Yes, Lord. Hallelujah.
Panginoon sa samarin ko, O God, na ito kami, Panginoon. Upang purihin ka, O Diyos, sampahin ka, Panginoon, sa sapugat, Lord. Ito ang araw, Panginoon, na dapat kami nagdarito sa iyong gawain, O God. Panginoon, sa samarin ito, Lord, yung mga kapatiran namin, O Diyos, na parating pa ng Panginoon. Ingatan mo sila, O God, at dalhin mo sila, Lord, na sila makadalo sa iyong gawain, O God. Hallelujah. At Panginoon Diyos, sa umaga ito, O God, siya sa atin mo, Panginoon Diyos, ang aming mga puso, O Lord, sapagkat Panginoon, kami, Lord, ay nagkakamali, O God, hindi kami perfect sa iyong harapan, Lord. Panginoon, patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng pagkakamali, O God. At sa umaga ito, Lord, ikaw, Lord, ay maghahari sa gawain ito, Lord, sa umaga ito, God, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang sa mamagitan, O Panginoon, O maging kalugod, Panginoon Diyos, ang gawain mo ito, O God, bawat isa sa amin, O Lord. At dapat kami purihin, Lord, sa mga ito. At Lord, yung nagamitin, Panginoon, Lord, ikaw, O Diyos, ang siyang mamuna, Panginoon, Jesus, God, sa mga ito, Lord. Panginoon, maraming salamat, God, sa pangalan namin. Diyos na makapangiran sa pangalan ni Jesus. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y purihin. Ang lahat ng anghel, purihin, purihin at magdiwang. Kasama ang hukbong roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din ang mga bituin. Mataas na langit, siya'y ay purihin. Tubig at sa itaas ngayon din ang gagawin. Siya ang may utos na sila'y likhain. Kaya niya ay dapat purihin. Kanya-kanyang dugo at yahong pinalagyan at mananatili doon kailanman. Sila ay susunod sa tungkulin. Bigay purihin din ang Diyos sa buong kalupaan. Dahil po muli nga magandog ng awit sa ating Panginoon. Tunay nga pong hindi lang ang masamang karamdaman upang tayo po magpulit sa ating Panginoon at gampanan po natin ang tungkulin sa ating gawain. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, you are God. We lift you up. Keep singing. Keep praising. Giving all the love. Nobody wants me. There is no other. You are forever. Lord, over all. Nobody like you. No one beside you.
Jesus. I'm reaching. Yes, Lord. It's good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't sorry about tomorrow, but there is what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. Hallelujah. I'm putting my tears aside. Leaving my doubt behind. Leaving my hope again. Jesus, Jesus. Take my hand to you. Believe it so much more. Oh, you have been so for me. It's good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day. Yes, Lord. Today is the day. Hallelujah. Rejoice and be glad in it. Today you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day. Oh, 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 oh. Today is the day. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Samba natin, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, hindi lang ang sama ng panahon, ang sama ng pakiramdam. Laban lang para kay Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Sa hininga na meron kami ngayon, Lord. Ito yalay namin sa pamamagitan ng awitin, Panginoon. We love you, Lord Jesus. Awitin po natin ang Waymaker. Yes, Lord. Nag-iisa ka lang, Lord. Tunay nga po na marami kang kaparaanan, Lord, para abutin ng bawat isa, Lord. Amen. Alam mo, Lord, yung sitwasyon ng bawat isa. Marami kang kaparaanan ginagawa kapagitulungan. Kaya, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Are here. You are here, working in this place. Amen. We worship you, Lord. I worship you. I worship Waymaker. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. That is who you are. That is who you are. Yes, Lord. We know you are here, Lord. Once again, you are here. You are here. Turning lives around. Worship, we worship you, Lord. I worship you. You are here. Yes, Lord. We know that you are here, Lord Jesus. You are the Waymaker. Hallelujah. You are Waymaker,
miracle work. Sabay-sabay natin. Tayo sa ating Panginoon. Yes, Lord, tunay ko. Hallelujah. Who you are. That is who you are, Lord Jesus. We will miracle work. Keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even though when working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, Jesus. Even though yes, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the light in the darkness, Lord. In our lives, Lord. Thank you, Lord Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. How great is our God. Lord, Lord, sa mga kapatid. Tunay ang dakila siya. Kaya naman sa huling pagkakataon, ulitin po natin. The splendor of a king, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. In darkness cries too high, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Page to age. Age to age.
Lord Jesus. And Lord, sing how great is our God. Yes, Lord. Dakila ka sa aming buhay, Panginoon. We worship you, Lord. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa walang sawang pagmamahal mo, Lord. Lord, salamat sa lahat ng tulong, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang tanging pag-asa namin sa aming buhay, Panginoon. Wala kaming kayang gawin, Lord, kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa busilak ng puso, Lord, na inyong binibigay, Lord, sa amin bawat isa narito ngayon, Panginoon. Nagpapatuloy kami, Panginoon. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah. Ang magalumpay. Na-awaken para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri at umawit para sa ating buhay na Panginoon. Salamat po sa buhay ng ating music team. At para naman po sa pagpapatuloy natin, inaanyahan ko po sa Team Sunday School si Pastor Jerry po. Good morning po sa lahat. Palakpak po muna ulit sa ating Panginoon. Jesus, hallelujah. Purihin ang Diyos. Yan, kumusta po ang lahat? Yan. Salamat sa Diyos sa ating presensya ngayon sa lugar na ito at salamat din sa presensya ng Diyos na nadama natin sa oras ng ating panambahan. Kaya po muna ay manalangin para po sa ating Sunday School. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Lulatiin ka kailang pangalan aming Ama. Dapat ka pong sambahin. Dapat ka pong lulatiin, O Diyos. Nagpapasalamat po, nagpapakumbaba po kami sa harapan mo, dakilang Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga araw na kalipas po sa buhay namin. Na mga sitwasyon na bawat isa sa amin, Lord, na welcome po namin. Anumang problema ay nilutas mo, Panginoon. Salamat po sa mga anak mo, Lord, na idinako mo sa lugar na ito. Panginoon, salamat po marami. Aming pong inilapit sa iyo, Lord, Father God, ang aming pag-aaral, Lord. Patubayan niyo po kami, Panginoon. Naniwala po kami, Lord, na ikaw lamang ang Diyos ang higit na matalino, Panginoon. Kaya po, humingi kami sa iyo ng gabay sa umagang ito. Upang lalo pa pong inibay po ang aming pananampalataya. Gamitin mo yung apaglingkod, hugasan mo ng banang dugo ng Panginoon, upang maging karapat-dapat ng maging lingkod mo at tagapagpahayag ng salita. Salamat po sa mga anak mo. Buksan mo ang puso, pag-iisip ng bawat isa. Patuloy na itanim sa pulot isip ng aming mga papakinggan ngayon. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Salamat sa Diyos sa ilang buwan nakita din natin si Brother Rudy. Sa Diyos na kasama din natin. Good morning po sa mga anak ng Diyos. Okay. Dadako po tayo sa ating Sunday School. 30 minutes lang po ito kasi meron po tayong communion. Nung pong nakaraang Sunday, nalimutan natin pa. Yung communion nung Sunday, nawala sa isip. Kaya sabi ko na ngayon na hindi pabawi. Every first Sunday of naman po yung ating communion. Kaligtaan natin ng Sunday. Start na natin pas yung pinawag ko sa inyo. Yan po yung ating topic. Yan po ay meron po ang kinalaman din doon po sa ating pong mga pagpapagal. Amen? Yan po related din yan sa mga pagpapagal ng bawat isa. At yan po ay nasa Bible po yan. Lahat ng iyan nasa Bible.
rewards. Okay? Pag sinabi mong reward, parang maraming gusto ng reward, ano? Ano ba ang pagkakaiba ng reward at award? Yung magbigay nga kayo. Kasi parang iniisip ko, parang halos pareho lang itong reward at award. Pero mayroong may counting ano lang, pagkakaiba, reward at award. Ah, okay. Gantimpala. Sa Tagalog, you know? Yun. Pag sinabi mong reward, ano, parang may involved money. Parang, di ba, pag sa dito sa mundo, pag sinabi mong reward, parang ganito, sino mang magtuturo ng taong ito, meron siyang reward. At gano'n, yung timpala, ano? Oh. Meron siyang sa award, parang merong criteria. Ah, Kaya award siya. Pero sa reward, wala siyang criteria. Basta may nagawa ka. May nagawa mo. kaya may reward. Okay. Magkaiba ang reward at saka award. Parang ang reward is yung may gantimpala dahil may ginawa ka. Tapos yung award naman ay parang pagpaparangal, pinarangalan ka dahil dun sa achievement mo rin. So, yun. Reward. Mali yung reward. Oh. Tapos yung award, pagpaparangal, pinaparangalan ka gano'n. Yun. Ayan, okay. So, yan, nakita na natin yung pagkakaiba ng award at reward. Yan po yung nakasabi sa Bible, ano. May mga crowns daw po o corona ng mga mananampalataya doon sa langit. Yung tinatawag na final judgment. Meron po doong panahon na kung saan tayo po ay pagkakalooban na ng Panginoon ng mga rewards na yan. No? Ayan po nakalagay. Meron daw pong tinatawag na crowns o corona, imperishable crown. Yan daw po hindi nasisirang corona sa kabilang buhay. Para daw po yan sa mga namumuhay ng banal. Yung bang iniingatan mo yung sarili mo na hindi ka talaga mahatak ng sanlibutan, dinidisiplina mo yung sarili mo para manatili yung kabanalang ipinagkaloob sa iyo. Kapag nakita ng Lord sa atin yan, na talagang tinitiis mo na mamuhay ng matuwid kaysa sa magkasala, tinitiis mo, nakikita ni Lord. May nakahanda siyang reward. Itong taong ito, kahit nahirapan siya, tinitiis niya para lang makapamuhay ng matuwid. Kaya may reward ito sa atin. Ganon po yun. Kaya yung ating palang pagpapagal, sinabi ng 1 Corinthians 5:58, yung pagpapagal daw natin sa Panginoon, hindi raw po yan nawalan ng kabuluhan. Yung mga bagay, alam niyo, naalala ko yung sinabi ni Jesus, maliit na bagay lang yun ako tutusin. Sabi ni Jesus, sino man daw yung nagkakaloob ng isang basong tubig na malamig doon sa lingkod niya, sabi niya tatanggap ng gantimpala. Gantimpala means reward. Sipin niyo yung tubig lang, bibigyan mo yung kapwa mo, yung lingkod ng Diyos or anak ng Diyos, nagbigay ka lang ng tubig na malamig, sabi doon tatanggap ng gantimpala. Late lang yun, no? Bibigay lang tayo ng tubig, may nauuhaw, may nainom mo. Sabi, may reward. No. Tubig lang yun, pero kung may tinapay, lalo na. Kaya
kaya po ito yung isa kong napili na isang disco natin. Kasi nilalaman din naman ng Bible yan, na yung ating mga ginagawa, merong nakalaang gantimpala ang Diyos. Hindi naman yung sabi nga ng Bible, ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya nililimot ang bawat ginagawa natin. At hindi lang basta hindi nililimot, kundi meron pang reward. Alam niyo yung pagdating ng graduation day sa school, di ba? Excited ka kasi isa ka sa nasabihang meron kang award. Excited ka, no? Doon sa langit, meron din. Awarding, rewarding, meron doon sa langit. Dahil pagdating ng judgment, ako, sarap pagka. Yan ho. Kapag ikaw ho, sa 1 Corinthians 9:24 to 27, pakibukas nga po yan. Yan po yung patunay na mga pinaghirapan natin, hindi naman po yan okay na yan, ganun. Meron pong reward ang Panginoon eh. Hindi natin alam kung ito po ba ay anong klaseng corona, literal po ba ito, o heavenly things. Basta binanggit po yan ng Bible na meron po tayong corona na hindi po nasisirang corona. Yung pong 1 Corinthians 9:24-27, pakibasa po. Yan po yung mga taong namumuhay sa kabanalan at nagdidisiplina sa sarili. Meron daw yung tatanggapin. Pakibasa po. 9:24 ng 1 Corinthians. Alam ninyo na mga kasali sa takbuhan ay tumatakbo lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagpiliin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangan natin ay habang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa tiyak na hangganan at hindi ako sumusito sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusunod ang sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman. Amen. Yan, napakalino, ano? Sabi na sa 26, ako'y tumatakbong patungo sa tiyak na hangganan. At dito sa 25, sabi niya, lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangan natin ay panghabang panahon. Eternal crown. Amen? So, pinagkumpara ni Paul yung paligsahan dito sa lupa. Kapag may mga paligsahan po, isa lang yung magkakamit ng gantimpala. At sabi nga dito, ang kanilang gantimpala, panandalian lang. Pero yung atin daw kung gantimpala ay panghabang panahon. Hindi siya nasisira. Yun po yung sinasabi, mayroon pong gantimpala o reward doon sa mga taong nagdidisiplina sa sarili, nanatiling malinis, nanatiling nag-iingat. Iniingatan niya yung kabanalan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pag sinabi mo kasing kabanalan, holiness, hindi naman ito, wala naman taong banal eh. Kung walang relasyon kay Jesus. Kapag may relasyon kay Jesus, ikaw ay hinugasan, nilinis, pinatawad. Kaya ang turing na sa'yo ng Diyos ay banal. Ikaw at ako, hindi man tayo perfecto, pero 100% sa paningin ng Diyos, we are holy. Parang hindi tayo makapaniwala, holy pa natin. Pero yun ang sabi ng Bible eh. Because of His blood. Wala pong taong holy without blood of Jesus. Yung banal kasi na dugo ni Christ, yun yung nagpapabanal sa atin. Nilinis tayo. Kaya pag yan ay pinagkaroon sa atin, i-maintain mo yun na hindi ka magiging marumi ulit. Parang nilabahan, para bang
damit na nilabahan, nilinis, huwag mo nang hayaan na mapuno pa ng dumi. Kasi tayo noon, para tayong kita niyo yung mga mekaniko, sobrang dumi. Dahil sa kasalanan. Tapos naligo, nagbihis, binihisan, puting damit. Kaya hindi na dapat, iniingatan natin na hindi tayo magkakasala para hindi tayo maging madumi. At yung mga tao na yan na nag-iingat para hindi magkasala, ma-maintain yung holiness, sila yung tatanggap ng reward. Di ba? Kaya meron tayong responsibilidad sa ating sarili. I-maintain natin yung holiness, may reward ka. Na-reward ka sa Panginoon. May putong, puporonahan ka dahil naka-record kung paano namuhay ka na may disiplina. Yun po yan, yung mga tao na tatanggap ng corona, eternal crowns. Hindi po yung pang samantala. Crown of exaltation. Yung crown of exaltation, para po sa mga soul winners po yan. Sino yung soul winners? Yung pong taga-akay ng mga kaluluwa. Amen? Kung meron kang naakay, bata man yan, adults man yan, meron niyang reward. Sipin niyo, nakaakay kayo, 2, 3, at nanatili. Nalagay yun, hindi lang maakay mo, tapos hindi naman nanatili, ang backsliding, hindi mo na pa natili. Halagang makaakay tayo dahil may reward po yan. Katulad ng ginagawa ng bawat isa, yung mga bata nilagaan nyo, pagdating doon sa langit, meron yung reward. Lalaki sila na may takot sa Diyos, lalaki sila. Ganyan-ganyan lang yung mga batang yan. Diyan tayo nagsimula lahat eh. Enjoy, kain kain. Pero hindi tinamalayan, natataniman na tayo ng Word of God hanggang sa paglaki. Di ba? Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng bawat isa na talagang nagsisikap, naglalaan ng panahon. Isang kaluluwa ko, minsan parang isa lang ang tangay ko. Malaga meron. Mahirap yung wala eh. Wala kang reward pagdating sa langit, wala kang madala kay isa. Kahit doon sa sambahayan mo, wala kang nadala, mahirap yun. Sabihin siya, ano ba ginawa mo? Bakit wala ka man ng nadala? Pero yan, naging Christian ka, 35 years ka naging Christian, may isa wala kang nadala. Posible naman. Lalo yung sambahayan mo, hindi mo nadala. Posible naman yun. Posible 35 years o 40 years naging Christian ka, wala kang nadala sa Panginoon kahit isa. Ewan ko paano kaya. Kasi nga, kapag tayo ay merong Holy Spirit, binigyan tayo ng boldness. Boldness na ipahayag si Jesus sa iba. Yan. So, may mga crown. Yung mga soul winner o soul winners. Nasa 1 Thessalonians 2:19 hanggang 20. Kung gusto nyo pong isulat po yung mga talata na yan, isulat nyo po para po ma-review natin, yung pong inilaan sa atin. 1 Thessalonians 2:19 hanggang 20. Pakibasa po. Dinidiscuss ko na lang po para lalo tayong gaganahan maglingkod sa Panginoon. Hindi po nasasayang ang lahat ng iyan. 1 Thessalonians 2:19 hanggang 20. Pakibasa po. Okay, nakita niyo na po. 2 verse 19. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, ang korona ng pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus, pagkalito niya? 20. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan.
Amen. Ito po yung sinabi ni Paul sa mga taga-Tesalonica. Sabi niya, wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang aming kaligayahan. Kayo lamang putong ng tagumpay. Crown of victory. Sabi nito, putong ng tagumpay. Na may pagmalaki namin sa harapan ng Panginoon Hesus sa pagparito niyang muli. Kapag para tayo may naakay at sila po ay lumako, yun, isang kaligayahan natin yun. Amen? Katulad ko nga, lagi kong naisishare sa inyo, siyempre, sabihin na natin na maaaring natsambahan natin sa gabay ng Panginoon, si Pastor Ronel, diba, lagi kong sinasabi nga, diba, sobrang tuwa mo na yung inakay mo naging pastor. Diba? Bihira pong ganun eh. Tapos maakay mo siya, naakay niya rin buong sambahayan na. At ngayon, nagpapasto na siya sa malaking church, Methodist Church. Hindi mo yun, naakay ko po yun. Sa tulong, of course, ng Panginoon. Panahon yun na bata pa ako sa Panginoon. Grabe yung pagsisir ko ng Word of God. Hanggang ngayon naman, bawat tao na nakakausap ko at nakasama ko ng matagal, hindi po pwedeng hindi ko siya masira. Dito, gumagawa ng church dito. Tika muna, mamaya tayo magtrabaho. Pupo ka muna. Ano yun? Bakit po? Papakilala ko muna si Lord Jesus. Si Brother Arman, gumawa dito saglit, pinareceive ko si Jesus. Bawat may pagkakataon, sinishare ko si Jesus. Mayroong tutira sa bahay namin, yung mga pamangkin ni Mrs., yung kanyang bilas. Kung alam kong hindi pa sila Christian, upo muna kayo. Sinisiran ko ng Word of God. Kinare-receive ko kay Jesus. At doon po sa amin, bawat may mangupahan nandun pa sa Taguig, sinisiran ko ng gospel. Binibigyan ko ng mga babasahin. Kahit dyan sa aming mga kapitbahay, binibigyan ko ng mga babasahin. Meron na rin akong iniyahan dyan na mag-Bible study. Sabi niya, schedule na lang daw. So ito yung magsusulway natin, yung magdadala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Papakilala natin si Jesus. Meron pong reward po yan. Kung wala ting naakay, wala tayo. Manonood na lang tayo. Pero sabi nga naalala ko yun sa, di bali wala akong reward. Ang halaga, makapasok ko sa langit. Kahit doon na ako sa pintuan, sabi niya, mahalaga makapasok. Pero iba kasi rin ma-reward ka di ba? May reward ka kasi may ginawa ka. May inakay ka. Amen? Kaya nga, sabi nga, kaligayahan ni Paul yung mga naakay mo. Kasi sila daw ang corona. May tuturing yung mga corona. Pagdating ng Panginoon, mayroong reward dahil doon sa mga masipag mag-akay. Kaya na kami yung mga naka-akay tapos hindi lumalago, nalulungkot kami, nagbabackslide sila. Tapos yung lumalago naman, yun, natutuwa naman. Diba? Natutuwa tayo pag yung akay natin lumalago. Natutuwa tayo. Kasi ramdam ko po yan eh. Pag yung may naakay at lumago, ramdam ko po, masaya talaga. Sabi nga, yun po ay may nakalaang reward sa mga soul winners. Kaya, yun po, wag po tayo magsawa sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Crown of righteousness, love the Lord's appearing. 2 Timothy 4:8. Ito po yung mga crown of righteousness. Meron daw crown of righteousness pagdating ng Panginoon. Sa 2 Timothy 4:8. Nandun din po yung corona na tinatawag. Kaya natin binabasa para mapatunayan natin meron po yan sa Bible. 4:8 ng 2 Timothy. Sige, pakibasa sa inyo mga katagpo.
Amen? Sabi niya po sa isang salin, kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Tagalog dito, no? At sa araw na yun, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Pero yung si Jesus mismo yung maglalagay ng korona. Ganda, no? Siya mismo magpukorona sa'yo. Dahil po ikaw ay nagtagumpay bilang Kristiyano. E tayo po, kailangan bilang Kristiyano, gusto natin magpukorona, pagtagumpayan natin ang lahat. Huwag tayong tatalikod sa Diyos. Kasi sinasabi to hanggang sa muli niyang pagparito. Ibig sabihin, hindi ka tumalikod kahit may mga pagsubok, iba-ibang struggles, mga katitisuran, hindi ka nalupay-pay, hindi ka tumalikod sa iyong pananampalataya. Bagkus nagpatuloy ka hanggang dinatnan ka ng Panginoon. Na, halimbawa, buhay ka pa, dumating si Lord, yung may korona ka. Bakit? Nagtagumpay ka. Naabot mo yung finish line. Kasi sabi nga dito ni Paul, tungkol ito sa buhay niyang malapit na siyang bibitayin Itong sulat na ito, nagsulat si Paul kay Timothy, sabi niya malapit na akong ialay. Malapit nang papatayin si Paul dyan Sabi niya, kakamtan ko na yung korona ko. Sabi niya nga sa 7, puspusan akong lumaban sa paligsahan, natapos ko na ang dapat takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yun po yung ibig sabihin, yung nanatili tapat hanggang wakas may korona. Amen? Hindi yung mainit lang tayo dahil bago pa lang, 2 years na Christian, alive na alive, on fire talaga siya. Pagdating na may mga pagsubok na naranasan, umayaw na, unti-unti nang tumalikod sa Panginoon, nadi-discourage. Konting salita marinig, ayaw na. Hindi ko gusto yung sinabi ni Pastor Kaya kami minsan, nagre-review kami sa sarili namin, bakit kaya na-opinion? Bakit kaya? Ano ba nabanggit ko? Ano ba nasabi ko? Gaganon kami minsan Ano bang dahilan? Bakit? Nag-iisip din kami minsan, bakit sila tumalikod? Ano bang problema? Ano ba nagawa namin? Diba? Gano'n minsan. May mga tumatalikod, hindi sila nanatilig sa Panginoon. Minsan magpapaalala lang kami, palalahanan lang sa atin para ituwid talaga tayo. Yung iba, imbes na magpatuwid, katalikod na, ayaw na. Okay lang sana kung umalis dito tapos nagpatuloy sa ibang church di ba? Okay lang. Hindi naman natin mapipigil yung tao na ayaw sa atin. Amen? Kung ayaw sa atin dito sa church, wala tayong magawa. Choice nila yun Ang mahalaga, nagpatuloy sila. Dumalo sila sa ibang church, then makita mo nagpapatuloy. Amen? Mahirap yun na umalis sa atin, tapos makita mo, nag-backslide na, nag-iinom. Diba? Yung pamumuhay na pang hindi Kristiyano, pang sanlibutan, nandoon na sila. Nakakalungkot. Pero siyempre, hanggat maaari, mas masaya, nakasama mo sila. Lalo kung akay mo. Nalungkot ka, akay mo yan, pero nasa iba yung nag-church. Nalungkot ka rin Ano po yun Kaya napakahalaga yung manatiling tayo hanggang wakas sa ating pananampalataya. Meron tayong korona. Mga bata, kahit bata pa kayo, nagpatuloy kayo sa Panginoon. Meron kayong korona. Inihanda si Lord sa muli niyang pagbabalik. Hindi man tayo nang bumalik, pero pagdating dun sa harapan ng Diyos, may mga nakalaang korona. Sa mga nagpapatuloy hanggang wakas. Amen? Hindi tayo nagpapatinag. Minsan kasi madaling matinag ang tao. Tingin ko minsan sa mga kahinaan ng kapatid. Kaya bumabagsak. Pareho lang naman tayo may kahinaan. Kung dati titingin sa ating mga kapwa na nampalataya, hindi tayo makaabot sa finish line. Mangyari, wala tayong korona. Ang mahirap pa, naku, si Satanas ang magkukorona sa'yo. Yun ang mahirap pag hindi tayo nagpatuloy sa Panginoon. Naku, mahirap po. Makalagyan tayo ng
Siguro si ano ang magkorona sa ating tinik ng ano ilagay niya. Okay, so ganun po. Yung crown of righteousness, ibig sabihin kung pagiging matuwid hanggang sa pagbalik ng Panginoon or pagharap natin sa Panginoon. Crown of life, may binabanggit din. Perseverance to the end, love. Yan po yung sinasabi ng James 1:12. Pakibasa yung 1:12. Kunti na lang, isa na lang. James 1:12. Kaya natin binabasa ito bilang patunay na yung ating sinasabi, mayroong mga basihan. Kaya sabihin na, yung CCMC, sige lang pangaral niya, wala namang basihan. Mayroon ding basihan. Kahit na maliit lang tayo, mahalaga may basihan yung sinasabi natin. James 1:12, nakibasa po Santiago. Santiago 1 verse 12. Pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos nilang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Malinaw, ano po? Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng crown, putong. No? Pagka-English mo, crown of life. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano? Meron pong sinasabi na corona. Yung mga natiling tapat, kahit dumaan sa mga pagsubok, hindi bumibitaw sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ito po yung remind sa atin. Ano mang danasin natin, ano mang pagsubok kakaharapin natin, sana magpatuloy pa rin tayo. Bumagsak man tayo, bumangon tayo. Ang mahalaga nagpapatuloy. Usad pagong man yung faith natin, ang mahalaga nakarating sa finish line. Amen? Alala mo yung daong ni Noe? Yung pagong naligtas eh. Nakasakay sa daong, kahit mabagal siya, pati yung mga suso. Di ba? Bagal lumakad nun. Lahat ng nilalang dito sa mundo, tinawag ni Noe, "Ay, ka pasok kayo lahat." Tigdala-dalawa lang. Pasok, lahat ng uri. Gabang si pagong, bagal. Pero nakarating. Ganyo? Tayo, kahit papagong-pagong tayo, ang halaga na natili tayo. At least, makapasok tayo at may corona rin inihandaan Diyos sa mga nanatili kahit usat pagong. Anhin mo yung mabilis? Wala namang masamang mabilis. Pero sana hanggang wakas. Merong iba, yung parang mabilis parang kuniho, ang bilis, pero wala, hindi nagpatuloy. Ningas kugon. Napakainit nung una, sipag sa gawain. Bandang huli, nakaranas ng pagsubok kayo. Balik sa sanlibutan. Nakakay na ng kaibigan o sino mang karelasyon, nakakay na. Tuluyan ng lumayo sa Panginoon. Negatibo ng pag-iisip. Nakakalungkot yung mga tao hindi nagpapatuloy. Nakaranas lang ang konting pagsubok, umayaw na. Kaya kahit usap pagong tayo, patuloy tayo. Mahalaga nagpapatuloy tayo. Mga pagsubok na pinagdadaanan natin, huwag nating pansinin yan. Ang pansinin natin, may inihanda ang Diyos sa atin. Nasa Revelation 2:10, sabi na, basahin niyo ang Revelation 2:10. Sabi ng Revelation 2:10, meron din po yan nakasulat na, huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Tandaan mo, ipabibilang ko ng Diablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtiis kayo sa loob ng 10 araw, natili kang matapat hanggang kamatayan, at pagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Crown of life. Amen? Yung crown of life, sabi doon, ipapagkaloob doon sa mga taong nanatili tapat hanggang kamatayan. Amen po ba? Yung faith natin, ako minsan, sabi ko kay Lord, marami pa akong kaharapin, di ko pa alam kung ano. Tulungan niyo ko, Lord, na
talagang ma-overcome po ang lahat. Hindi kasi biro din yung buhay natin, di ba? Marami tayong pagsubok dinadanas. Pero kailangan humingi tayo ng lakas sa Panginoon na makapagpatuloy tayo ano mang pagsubok na danasin natin. Dahil may naghihintay na crown of life. May naghihintay sa ating mga corona. Sa mga tao na natiling hanggang wakas. Yan po. Last crown of glory. Elders, pastors, shepherds. Yan. Yan po yung mga elders, pastors, shepherds, mga church worker yan eh. Church workers. Yan mga yan, may tatanggapin mo yan. Sabi ng 1 Peter 5:1-4. Last na lang po yan before we pray. 1 Peter 5:1-4. Pakinggan niyo pong mabuti. Sa matatandang namamahala sa inyo, nanawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pangsariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Panginoong Pastor ay tatanggap kayo ng maningning na kurunang di kukupas kailanman. Kita niyo, ganda no? May kuruna po, hindi kukupas. Para ho doon sa mga elders, pastors, shepherds. Yung pong mga church worker na may inaalaga ang kawan. Meron pong corona. Bawat lahat na ginagawa natin may gantimpala niya kasi bukod dyan sa corona, may binanggit nga si Jesus kahit tubig na lang magiging nagbigay ka sa nauuhaw. Sabi doon, tatanggap ng gantimpala. So ang Diyos po, hindi man natin makamtan lahat ng bagay dito sa mundo yung gusto natin. Doon inihanda niya naman sa pagharap natin. Marami siyang inilaan sa atin doon. Kaya nga, yun po ang remind sa atin. Yung po mga rewards na yan, nakalaan na po yan sa atin. Kaya challenge sa atin, bago tayo aayaw, huwag tayo maatras. Dahil sayang naman yung inilaan ng Diyos sa atin. Pero para sa akin, yung buhay na walang hanggan, sapat na sapat na. May reward man o wala, ang mahalaga ay papasa ko sa langit. Pero, siyempre, maganda rin merong reward. Amen? Kasi, matutuwa ka rin mag-isip na meron kang ginawa nung nabubuhay ka pa. Amen po ba? Kaya wag ko natin paginawaan. Maglingkod tayo kayo. Palakpakan natin si Lord. Meron po bang tanong o dagdag? Wala na. Sige, tayo po ay nanalangin. Tayo po ay umupo. Aming Diyos, salamat po Panginoong Diyos, aming Ama. Salamat po na ang nangasalita mo, Diyos, na paalala sa amin. Ang lahat ng aming ginagawa ay nakatala sa iyong aklat at ang lahat ng ito ay meron pa po gantimpalang nakalaan. Akilang Ama, salamat po marami na nakita mo po ang bawat gawa ng bawat isa. At ito po ay pinaghanda niyo po ng mga korona ng gantimpala sa bawat isa. Father God, patuloy namin dalangin, Lord. Patuloy mo kayong patatagin sa bawat sitwasyon. Upang sa gayon, Lord, manatili kami hanggang wakas sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming po salamat, Father God. In Jesus' name, Amen. Nakpaka natin si Lord.
Amen. Maraming salamat po sa isang napakagandang mensahe para sa ating Sunday School. Tunay nga po na sabi nga po sa Old Testament, hindi ko lang po siya masyado matandaan sa Ezekiel or Jeremias. Mas mabuti pa nga po sa masama na humingi ng tawad kaysa po sa mabuti na nakakaalam na magpakasama. Yun nga po yung mensahe. Kailangan po natin magpatuloy sa tama. Hindi man nga po ganun kadali ang proseso. Minsan nga po nagiging parang pagong tayo pero at least continue po tayo sa tama. Hindi na po tayo dun sa masama po. At si Lord na po ang bahala magbalik ng gantimpala po para sa bawat isa. Siya po yung nakakaalam ng mga puso po natin. Sa pagpapatuloy po natin, para po sa ating testimony and thanksgiving, sino po ang nais magbalik ng kanilang papurit pasasalamat po sa Panginoon? Inaanyahan ko po muli dito sa unahan. Magandang umaga sa ating lahat. Pinupuri ko yung buhay natin na Panginoong Diyos. Kasi nung isang araw, pumunta kami doon sa Dali, doon sa may Bagtas. Dito kami dumaan sa highway. Dala-dala namin yung sasakyan, yung kutsi ng anak ko. Tapos nakita namin maraming pulis. Akala ko yung mga hinuhuli motor lang. Pinara din kami, pinatabi. Oo. Tapos, hinanap ang ORCR. Siyempre, kami, tiwala kami na yung rehistro updated ng anak ko. Yun pa na, expired na ng 4 na buwan. Noong February, dapat na-renew ulit yung niya, ORCR. Tapos yung hinanap din yung kanyang lisensya. Okay ang lisensya. Ngayon, nag-uusap sila. Siya na pasaylo, lang kami ba, patawari na hindi lang i-impound kasi ang laki pala ng babayaran ng impound ng sasakyan. Kasi yung motor lang 12,000 daw ang singil, sabi ko naku. Nabigyan pa namin tuloy ng problema itong anak namin. Sabi ko, Lord, siya nakipag-usap ako doon na nanalangin, review ako ng review kasi matapang yung nakahuli sa amin. Parang hindi nakikinig ng paliwanag. Sabi ko, sir, senior naman kami, maawa ka naman, wala naman kami hanap buhay, pinapakain lang kami ng anak namin. Sabi naman ng asawa ko, pupunta lang kami kasi bibili kami ng isda. Buti pa kayo, bibili kayo ng isda. Tapos, sabi niya, sige, bumaba kayo. Binigay niya doon sa pinakamataas siguro nila yun. Doon ang humawak ng ORCR at saka ng lisensya niya. Tapos pagdating doon, kinausap ko, sir, maawa ka naman. Mga senior na kami, wala naman kaming pagtubos dyan. Kasi malaki pala ang niyan. Sabi niya dito, sige na, isama ka sa akin. Ito pinaiwan niya. Dapat siya ang, kasi siya ang driver. Akong dinala ng pulis doon sa nakahuli. Tapos nang lalakad kami, papunta doon sa nakahuli, nire-review ko, tapos nanalangin ako sa Bicolor. Kahit mali man doon, hindi naman namin alam doon. Talaga na expired ang ORCR, Lord. Kaya Lord, huwag mo naman kami pabayaan kasi malaki pala ang tubos doon. Sabi ko, Lord, huwag na, nire-review ko tapos panalangin ko. Mabigyan ko pa ng problema yung anak ko, Lord, na marami na siyang inintindi sa business niya. Tapos pagdating doon, sabi niya, tinawag niya yung nakahuli. I-release na natin po sila si nanay kasi senior naman. Sabi ko, maawa ka naman, sir, senior na kayo na kami hanap buhay. Yun, lumuag siya. Sabi ko, thank you Lord, nagpapasalamat taga ako sa Panginoon. At nihakap ko rin yung pulis, sabi ko, sir, salamat. Napakabuti niyo, ingatan kayo ni Lord sa trabaho niyo. Bless kayo sa trabaho niyo. Sabi ko, pinag-pray ko siya, kaya napakabuti talaga ni Lord. Sa ganong sitwasyon, tinutulungan tayo kahit alam naman natin na ang pag-expired talaga mali yun. Pero hindi namin talaga alam na expired yung kasi kung expired pa, hindi namin sasakyan yun. Kasi ihuhulihin kami. Kaya to God be the glory, napakabuti talaga ni Lord sa buhay natin ng kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Ayan, ako'y nagpupulit nagpapasalamat din po sa ating Panginoon. Unang-una sa araw na ito na, ayan, marami po tayo. Salamat po sa Diyos sa buhay ng bawat isa na nandito po ngayon kahit masama yung panahon.
Pangalawa po, nagpapasalamat ako kasi kahapon, last day po ng aming BBS staff. After po ng practice namin, nagbahay-bahay po kami, invite yung mga parents nila. Yung iba po, okay, pero yung iba alanganin. Pero sabi ko kay Sis Lucer na isama sa prayer na sana makadali lahat kasi yung mga bata excited din. Tapos nalulungkot nga sila na yung ibang nanay nila or papa nila parang alanganin po talaga. Kaya sabi ko, sige, sasamahan namin kayo kausapin. Pero kahit kinausap namin, yun nga po, parang 50-50 sila. Kaya inaano ko na lang po na yung sis na makasama pa rin kahit parang nag-aalanganin sila. Tapos nagpapasalamat po ako kasi nung last week na sumayo ako dito na yung pagkain po talaga na inaano namin is pansit lang tapos juice. Ngayon, nung pagkatapos ko pong may isang kapatiran, napakarami pong nagbigay ngayon. Ang dami na po, may spaghetti na, may fried chicken na, may sandwich pa. Sobrang blessed po ni Lord na nabigyan yung mga bata ng talagang pagsasaluhan po nila pagkatapos po ng mga namin dito ng mga practice. Ang sisipag nila mag-practice araw-araw kahit wala po yung mga ate nila, nandito pa rin po sila. Mabuti dito po si Pastor Edward para i-guide po sila. Sila po mismo yung pumupunta dito. Kaya salamat po sa buhay ng mga batang ito. Salamat po sa Diyos na humingi po sa kanilang mga puso. Yun po. Sa Diyos na lahat ng papulit sa salamat. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa buhay ng ating mga kapatid. Sino pa po ang nais magbalik ng kanilang paborito sa salamat? Yan, ako rin po ay nagpupulit nagpapasalamat. Patuloy po ako nagpupulit nagpapasalamat sa Panginoon sa kabilangan po ng napagdadaanan ng bawat isa. Ganun din po sa napagdaanan lang po namin lately. Hindi na po siya masyadong i-open. Pero alam ko po na may tinuro po si Lord sa aming mag-asawa po ng time na yon. At nagpapasalamat po ako sa mga kapatid. Hindi lang po isa o dalawa po yung napag-sharean ko ng burden sa puso ko kasi iba nga po yung setup namin. Pero salamat po sa buhay nila dahil kahit po sila may pinagdadaanan po, handa po silang makinig. At alam ko po na hindi po sila nandiyan para pagtawanan po tayo. Nandiyan po yung mga kapatid natin para maging tagabigay ng payo at tayo po ay ipanalangin. Salamat po rin sa buhay ng mga kapatid po natin. At sa pagpapatuloy po, para sa ating special number, sino po ang nais magbigay ng kanilang special number? Kung wala naman po, inaanyahan ko po si Pastor Edward para sa isa pang gawain na napakahalaga din po. Isang napakagandang mensahe mula sa ating Panginoon. Salamat po. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Praise God. Tawag ito, masaya ba kayo dahil nandito kayo sa tahanan ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Bahay Panambahan. Napakahalaga sapagkat tayo ngayon ay linggo. Diba, linggo lang? Linggo lang. Praise God. At salamat sa Panginoon, nandito yung mga bata. Actually, parang isang buong linggo kung kasi silang mga kasama. Maga pa lang, pastor, dyan na sila. Tanghali. Kaya pag magmerienda ako, kasama ko sila magmerienda. Praise the Lord. At araw-araw, pag nandyan sila, ito na rin po ako gumagawa. Praise the Lord. At sabi, mag-practice daw sila. May practice. Okay, good. Sabi ko. At pag-pray natin, in the future, mayroon pong pipiliin ng Panginoon sa kanila yung magiging lingkod ng Diyos. Magiging, maging full-time. Ang bibilis nila makapag-recite, makapag-memory ng mga memory verse. Talo pa tayo, mga matutanda na, matagal. Medyo mabagal na tayo sa memorya. Praise God. Kayo po, at related po, pati yung Sunday School ni Pastor Jerry.
and the same time kay Pastor Bambi last week, discipleship and pushing up every individual to be a disciple, to accomplish di pagkatagalog ang dakilang atas, the Great Commission. Pero paano ba natin magampanan o magawa ang the Great Commission? Hallelujah. So, tayo po muna manalangin namang Diyos sa mga pangyarihan. Salamat po sa mga oras nito. Kami narito sa iyong banal na harapan na muli ng puri sa samba. Panginoon, at makinig ng iyong salita, kami pagkain espiritual. Panginoon, nawa Panginoon, ang aming maririnig ngayon ay aming misa pamuhay. At maghanap namin, Panginoon, ang nais mo sa aming buhay. Panginoon, sa oras na ito, tiklop-luhod kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mapagkakasala. Linisin mo ang aming puso at aming isipan. Panginoon o Diyos, tulungan mo kami. Panginoon, ang takbo ng aming isipan ay hindi na dito sa mundong ibabaw, kundi para sa iyo sa kalangitan. Panginoon, O Lord Father, na lahat ng gagawin namin mga priorities sa aming buhay ay ito'y panghabang buhay, habang panahon para sa iyo lamang, Panginoon. The eternal, Father God, in that place, Father God, where you want us to be, Father God, saan kami paparoon. Salamat, Ama, Panginoon, sa mga panahon, Panginoon, na aming mga pagsubok, Panginoon, sapagkat dito kami hinahasa, Panginoon, at sa huli binibigyan mo kami ng tagumpay. Ano man, Panginoon, ang aming dinaranas, Panginoon, amang Diyos, ito lamang ay mga pagsubok upang kami, Panginoon, ay mahasa, upang, Panginoon, aming pananaw ng palataya ay ma-purify, Father God. Lord, mayroon kang nais sa aming buhay na nais namin gawin, nais mong gawin namin, Panginoon. Father God, upang sa ganon kami manatili sa iyo, Panginoon, na hindi kami mapapariwara, Panginoon, na hindi makukuha ng diablo ang aming kaluluwa, ang aming buhay. Salamat, Panginoon, Father God. Lord, we give you glory and praise, Father God. I pray that in this place, Lord, Father God, lukuban mo ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo. Father God, in this place, Lord, Father, send your angels, O Lord, Father God. Protektahan mo, Panginoon, Father God, ang bawat isang narito, Panginoon. Lord, I pray, O Father God, ang bawat isang narito, Father God, ipuin mo ang puso at isipan. Let the Holy Spirit manifest and draws upon us, O Lord, Father God. Father God, not only today, but forever, Lord, habang kami nabubuhay. Salamat, Panginoon. We give you glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, alam niyo po, natutuwa ako sa mga bata kasi pagka tinuturo ko sila kanina, last Friday, at talaga po medyo aware po ako dun sa bagay na kung ano yung panang buhay nila. Dahil sila po ang target ng kaaway. Hallelujah. Ngayon po, ako po ay magbabahagi sa inyo ng pinamagatan ay ito ay isang dapat sa Tagalog po. Pag sa English po, it's a must. Dapat. Okay. Ano pa kaya yun? Related nga po doon sa pag-evangelize, doon sa The Great Commission, paano natin magampanan. Mayroon po ako ibabahagi. Ito po ay sa John chapter 9 verse 4. Sabi po sa John chapter 9 verse 4, kailangan kong gawin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw, dumarating ang gabi na walang makakagawa. Ano ibig sabihin mo yan? Sa English po, sabi niya, I must work the works of Him who sent me while it is a day. Night is coming when no one can work. John chapter 9 verse 4. Ano ibig sabihin po niyan? Meron akong tinitingnan doon sa mga kasabihan na parang pangit pakinggan, pero totoo. Sabi niya, aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Oo. Meaning to say, sa atin, mga mananampalataya, habang bata ka pa, kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin, gawin na natin. Kailan mo gustong gawin pang di ka na makalakad? Kailan mo gustong gawin kung marami ka ng
ginagawa na hindi mo na magharap. Kailan mo gustong gawin? Kung parang imposible mo nang magawa. Habang, sabi ng Panginoon dito, habang may araw pa, gawin na. Meaning, habang ikaw ay malakas pa, gawin mo ang ninanais, kalooban ng Diyos na gawin mo. Oh. Pero ito po, papaano? Mayroon po dito parang take o tip. Upang magawa ang gawain ng Diyos, ayon sa nararapat, may ilang dapat sundin. Number 1 po, ito po yun, dapat ako ay maging palakaibigan. Sabi sa English, be friendly. Ako dapat ay mag-friendly. I must be friendly. Ayan po, minsan mayroon tayong mga struggle sa mga ganyang sitwasyon. Ako po, kung saan yung alam ko, nag-front ang isang tao na mapariwara ang buhay, pinofocus ko po yan. Lalo na sa mga kabataan. Kaya kung minsan, I'm sorry to say, ayoko magparinig. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. I'm very aware, kailangan ko talagang kinakausap, kinukumusta ang isang tao. Kung may mapagkumustahan ako, kumustahin ko. Kung makausap ko, kung gusto kong makausap, I'm still always asking, how's your study, how's everything? How's your spiritual life? Kaya lang minsan pag may taong nakatingin sa'yo, may-misinterpret ka, huhusgahan ka pa, baka may gusto ka. Kaya ngayon, lahat na na-encounter ko minsan mga kabataan, dahil pag alam nila yung focus, yung target ko sa kanila, nade-disconnect po sila sa akin. Wala akong magawa. Kasi hindi ko man talaga sila kakilala. At hindi naman sila kalugaran. Namit ko lang sila minsan. Then alam ko ang kanilang mga gawain. Alam ko kung ano nang ginagawa nila sa buhay nila. Talagang nahook na sila sa gawa ng kaaway at diablo. Kabataan pa lang, babata, 14, 15, 16, 17, involved na sila sa prostitution. Umiyak ako sa Panginoon. Lord, what shall I do? Pagka sila naman po, ay sila nagpaparamdam ng message, iba naman po ang mangyayari. Oy, pahingi naman. Pagkain ng anak ko, gatas. Then they will ask you, gusto mo ba ako? So that's very hard in my part. Kaya mahirap maging, kung wala kang guide ng Holy Spirit without the authority and power of the Holy Spirit in your life, bagsak ka. Kaya maraming kahit ibang mga pastor, kapag naghawak ng mga kabataan, yung mga bagsak. Marami akong mga kakilala sa malalaking church, pastor na nawawala sa ministeryo dahil mga sitwasyon pag umatake ang kaaway sa buhay nila. Paano ka makapag-share kung hindi ka friendly? Kausapin mong tao, kahit sino, kahit saan. Be friendly. Kasi hindi mo pwedeng i-alok agad yung pagkain, hindi naman nalang kilala yung pagkain. The Word of God is a food. First thing, you have to build your integrity sa isang tao. Sino ka ba? Hindi ka naman kakilala. So be friend. Pag nakuha mo na yung kanilang, nahook mo sila dun sa bait mo, ano yung bait na ginagamit natin? Para sa mga bata, you give them foods. Alam niyo po mga bata, kasi kami ng mga street children. Never kang magsalita. Huwag kang magsalita sa kanila ng pagkukurek o pagtatama na yung pabagsak o ano. You have to show them love. Pakita mo sila ng pagmamahal. Lalo sa mga street children. Excite na yung mga bata na yan. Ayaw na nila sa tahanan nila dahil puro sila sermon, galit, away. Ayaw nila sa tahanan nila. Kaya rasalan sa nila.
Bakit ang mga bata mas gusto nila sa labas? Ayaw nila lagi nakikita yung mama kasi lagi sila pinapagalitan. Utos dito, utos dito. Pagalit doon, pagalit din. If you show them a love, gustong-gusto kang makita. Kaya kami, pag nakita na kami ng mga street children, friend na namin talaga sila. Andyan yung pastor. Andyan na po sila. So, one thing is, kapag ka hindi ka naging friendly, magkakaroon ka kaya ng bunga. Magkakaroon ka kaya ng makakapag-share ka kaya. Ang hirap. Okay, you can share the word of God. And paano, yung talagang mayroon nangangaral ng salita ng Diyos, sa lansangan, doon sa kalsada. Okay, it's good. Being evangelistic style, you can do that. Paano mo ngayon magkaroon ka ng pagdidisipulo? How can you disciple these people? Hanggang mabaptize mo sila. Kasi maraming tao, marami sa atin, nagiging, hindi ka friendly. Ayaw ko sana banggitin ito pero totoo ito eh. Ang isang tao kung minsan makasarili. Pero ayaw ng Panginoon. Diba? Hindi dapat ikaw ay maging makasarili para bang ayaw mong ibahagi ang masarap na buhay mo kung anong buhay mo sa Panginoon na tanggap mo sa Diyos ang kaligtasan. Sabi, mapagmataas pa nga daw. Ayon sa katotohanan, minsan, yan, hindi mga Kristiyano yan, maglalapitan yan. Totoo. Ibig sabihin na iwasan mo ang hindi mananampalataya, iwasan mo na sila ay maka-influensya sa'yo. Iwasan mo na sila ay kung yung buhay nila, ganun na rin buhay mo. Be aware. Kasi, alam niyo, mayroong grupo, yung YWAM. Sino nakakalam ng YWAM? Para silang mga secret agent. Sumasali sila kahit mga drug addicts. Kung pinapahitake sila, magtitake din sila. Pero, ang target talaga nila, penetrate nila ang mga heart ng tao na ma-convert nila. Ang hirap maging mga kabataan na yun. Talagang para mga secret agent. Sabi niya, pagiging di kaibigan ay tinatalo ng ang Kristyanismo ng isang tao. Binigo ang iba at hindi nakakalugod sa Diyos. Hindi daw nakakalugod sa Diyos ang hindi ka pala kaibigan. Ano bakit? In the reign, the communication, the spread, to be a disciple. Nahihinder talaga yon. So, be friendly. I have to shorten this message. Sabi po niya, dapat po ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagtanggap init at pangunawa. Sa gayon lamang ako tutulong na lumili ka sa iba ng pagnanais na maging Kristiyano. Rin. John chapter 13:34. So, paano ka magiging, kung hindi ka friendly, paano mo ipakita yung pag-ibig ng Diyos? Yung mga taong gusto rin makikilala sa Panginoon. Hindi mo alam, may tao pala na depressed, gusto naman magpakamatay. Pero pala taong may sakit, may karamdaman, nag-aanap man lang para may makapanalangin sa kanila. Nananahimik na lang sila sa tahanan nila. Is there always a purpose? Kung ginagamit ka ng Diyos, punta ka doon. Ginagay ka kasi mayroong nangangailangan. Kung ayaw mong paggamit, hindi rin daw kalugod-lugod sa Diyos. So, yun po. Number 2. Dapat ako ay mapagpatawad. That is 1K, even in the salvation. Bago ka humingi ng tawad sa Panginoon, ikaw muna ay magpatawad sa iyong kapwa. Sabi niya, hindi ka patatawarin ng Diyos. Sabi niya sa Matthew 6:15. Kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Wow! Alam niyo po ba? Kung
kung minsan ang isang tao na kung minsan napapariwara ng buhay, there's a hatred in their heart. They will not forgive. Hindi po sila nagpapatawad sa mga nakasakit sa kanila. Oh. Kaya minsan, yun yung pintuan ng diablo sa buhay nila dahil hindi sila nagpapatawad. Dapat maging aware kayo. Kung gusto mo maging talagang protektado ka, sa iyong panalangin protektado ka, isiguraduhin mo para siguradong protektado ka, napatawad ka. Then, ask forgiveness. Because that is the door. Sabi, kahit yung ibang pintuan mo sarado na, pero mayroon kang hindi pagpapatawad, yan ang pintuan ng diablo para makapenetrate sa'yo. Sabi pa po niya, if you do not forgive, pares lang po yan, for their sins, neither will you, Father, forgive your sins. Hindi ka patatawarin. Okay. Ang Diyos ay nagpapatawad lamang sa mga nagpapatawad sa iba. Ang buong pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na maging mapagpatawad. Matthew 6:14. Napakahalaga ang pagpapatawad. Okay. May English po siya. God only forgive those who forgive others, surrendering our will to God. Ang hirap kaya surrender yung will sa God, sa Diyos. Yung lahat ng gusto mo, yung mga anong mayroon na sa'yo, surrender mo sa Panginoon. No? God's will enable us to be forgiving. Kasi minsan ang hirap talaga magpatawad. Yun ang minsan di tayo aware. May iniisip tayo sa ating kapwa. Iniisip natin kapwa, negative. You have to aware of that. The devil wants you to destroy. Yan lang ang gusto niya. Yun lang hindi ka magpatawad. Ayaw niya, isusuppress niya yung mind mo and your lips to ask forgiveness. Para patuloy siya makakapenetrate sa'yo. Mararamdaman nyo yan. Bakit minsan there's so much trouble in your life? Mararamdaman ba bakit maraming sitwasyon na hindi mo kontrolado? Kasi ang demonyo ang kumukontrol sa inyo. Ang ganun yun. Okay, number 3. Dapat akong masigasig. Praise God. Sino dito masigasig? Okay. Sabi po niya, sa Roma 2:11, maalab ang espiritu naglilingkod sa Panginoon. Wow! Maalab ba ang paglilingkod mo sa Panginoon? O ginagawa mo na lamang ito dahil ikaw isang Kristiyano o born again? Oh. Iba kasi yung maalab. Yung maalab, andun yung heart mo na talagang you're doing it because you love God. You're doing it because you love soul. You have compassion. You have the passion. Iba po yung ginagawa mo lang kaysa meron kang pag-ibig sa paglingkod sa Diyos. Kaya nga po, nung ako'y nasa compassion ministry, spiritually, may nabakit ako sa kanila. At in the future, sabi ko, CCMC Compassion Ministry, Spiritual Compassion Ministry. And yesterday, alam niyo po ba, may kaibigan ko po yung nagpaparisan dyan. No? Paparisan, sabi ko, kumukuha ko to ng totoong pagkain ng aso. At binanggit ko yung activities dito sa church. Pastor, kuha ka na dito kahit na sabaw, mami, mayroon pang karne, ha? Binigyan kami ng 3 plastic para sa worker. Pero andito yung mga bata kumakain. Tapos pinili nila yun kasi kami na lang kumain ng noodles na may sardinas. Praise God, di ba? So, vocal pa ako sa mga tao. What I'm doing. Kasi pag may heart sila, pag sila'y nagpagamit din sa Panginoon, there's a reward for them. Their business
will bless their business. Ayaw mo ba nun, i-bless sila ng Panginoon? Praise the Lord. Yung pag maalab ka, huwag mo intindihin anong sasabihin ng kapwa mo, basta ginagawa mo, ayun para sa Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi sa Corinthians 15:58, dinagdag ko po. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. 1 Corinthians 15:58. Kaya may reward, award. Praise God. Kaya, ang pagsishare ng Word of God, bisan, kahit na wala kang ganitong kaalaman, pero pag naka-indwell ang Holy Spirit sa iyo, the Holy Spirit will do for you. He will help you. Kaya minsan, di mo alam ang sasabihin mo, siya ang kikilos, gagamitin ka na niya. Ito napakasarap ng gano'n. So, ang pang-apat po, dapat ako ay magbunga. Tulad nga sinabi ni Pastor Gary, nabanggit niya yung kanyang mga nasira, na nagbagong buhay. Alam niyo po, hindi ko na po kailangan bilangin sa daliri. Kasi pagka mga kabataan, mga street children, mga minipan namin dati, ay talagang hindi mo mabilang. May makikita na kami na magaganda ng buhay. Tapos tumatalong na sa ibang churches. Wow, Lord, thank you. Pag tinatanong ko na sa mga bata, saan sila tumatalong? Sa ganitong church, sa ganitong church. Praise God. Pagka minsan, pumupunta ko sa Quezon City, pumupunta ko sa marapit sa SM North. Pumupunta ko sa lugar kung saan yung pinupunta namin. Ang ganda na ng lugar. Yung mga bata dito, may mga churches ng mga pinupuntahan. Hindi man sa dating church, pero I thank God. Pinili ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. John 15:16. Pinili daw tayo upang tayo at humango at magbunga. Ipangaral ang salita ng Diyos. Make disciple. Pray for people who are sick. Baptize them. Kaya napakasarap po, gamitin ka ng Panginoon. Sabi po sa Mateo 6:19-20, dapat kong malaman ang mga pangangailangan ng iba. O ito, tulungan, aliwin, akayin ang naliligaw tungo sa nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesucristo. Akayin natin sila sa ating Panginoong Hesus, ang nagliligtas. Una, sabi niya, tulungan ang mga pangangailangan ng iba. Kaya nga umisan, nagbibigay muna tayo ng ayuda. Kami nagbibigay muna ng mga goods. Then share the Word of God. Give them foods. Then share the Word of God. Then nakain sila through the Word of God. Pray for them. Heal the sick. Ganun ginagawa ng Panginoon Hesus habang siya narito. At ang mga kaluluwa na yan na tumanggap sa Panginoon, that is your fruits. Praise the Lord. Glory to God. Panglima po, at matatapos na. Sabi po niya, dapat akong maging matapat. Dapat po talaga, lagi kang maging matapat. Yan po isang bagay na isa dapat ang mga mananampalataya. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Apokalipsis 2:10. At bibigyan kita ng putong ng buhay. Diba? The crown of life. Ano bang gusto mong crown in heaven? Tell me na hindi ka maliligtas, mapupunta ka sa langit. Kailangan mayroon kang crown. What crown? Gusto bang gold? Diamond? O kahoy lamang? O sabihin mo, doon ka lang sa pintuan, wala kang kahit ano? Kuwawa ka naman. Kahit bahay mo, parang ikaw ay doon sa langit, baka parang Islam ka rin doon. Wala kang bahay dito doon, mansion. That is the best. Sabi ko, Lord, wala man akong tahanan. Sabi ng Panginoon Kristo, wala man akong masulingan. Dito sa lupa, dito sa lugar na ito. Kung susunod ka, sasama ka. Doon sa langit, doon, you're building your mansion. Pero isang mayaman, nung napunta sa langit, siguro Christian siya,
ay triniping siya sa langit kung saan ang bahay niya. Ang lalaking bahay, mga mansyon. Sabi, dito ako, dito ako. Pagdating sa dulo, maliit na bahay. sa lupa, ang laki ng bahay ko. Sabi. So, meaning that is the sample of huwag kang mawalan ng pag-asa o huwag kang huwag kang sa pagbuhay Kristiyano kasi hindi naman to yung pangmatagalang buhay mo. Ang pangmatagalang buhay, eternal is in heaven. So maging tapat ka, sabi niya, hanggang kamatayan sapagkat ang putong mo sa langit ay hindi mo alam nito baka it's not just a bronze, it's not just a gold, but diamonds, maraming diamante. Kaya sabi po niya, dapat akong maging tapat. That's my ending. Dapat akong maging tapat sa my words. Kailangan kong magtiyaga at magpatuloy. Huwag ako dapat sumuko. Say the word. Dapat akong maging tapat. Kailangan kong magtiyaga na magpatuloy. Huwag akong dapat sumuko. Glory to God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa oras na ito. Amang Diyos na mga pangyarihan na bawat narito, Panginoon, na ginagamit mo. Sila, Panginoon, ay pagkaroon ng pagtsatsaga. Sila ay magbunga. Sila, Panginoon, may palakaibigan. Panginoon, Lord, makita nila ang pangangailangan ng kanilang kapwa, Panginoon. Those souls who are in needs, O Lord, Father God. Gamitin mo ang bawat isa narito, Panginoon. Lord, Father God, di ba namin kayang gawin, ngunit sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, inaangkin namin ang kanyang kapangyarihan na magagampanan namin ang mga bagay na nais mo sa aming buhay. Salamat po, Ama, Panginoon, O God, sa mga oras na ito, sa bawat isang narito, mayroon masakit, karamdaman, bigyan mo ang kagalingan, ipatong mo yung kamay, makapangyarihan yung kamay, Panginoon, at bigyan mo sila ng kagalingan. Ganun, Father God, Lord, for the finances, Father God, I pray, Father God, dapat palayan niyo sila, Panginoon. Lord, open door in their lives, Father God, buksan mo ang duwangan, Lord, opportunity o pinto sa kanila, Panginoon. Opportunity, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Ma. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lord, Father God, give healing in their body, Lord, Father God. Hallelujah. Recovery, O Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw mapurihan mo panangalahan. Ito po ang samo dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. At magsabi ng malakas na Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Napakabuti ng mensahe ni Pastor. Dapat tayo ay magpatuloy, palakaibigan. Yung limang nabanggit yan, napaka-importante sa ating buhay. Sama na ng palataya. Amen. Ngayon, dadako na naman tayo sa ating pagkakaloob. Yung babasahin ko sa 2 Corinthians 9, 6, 7, and 8. Kung sino ang nakakakita, pwedeng pakibasa. Kasi wala akong salamin, hindi po 2 Corinthians 9, 6, verse 6, 7, and 8. Tandaan niyo ito. Malagahan din ng makaunti ay magahanin ng kakunti. Magahanin ng marami ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sarili niya. Maluwag sa loob at hirap bigay lamang. Pagkakamitin ng Diyos ay kusang pagkakamitin. Pagkagawa ng Diyos ay pagsasagot na rin kayo sa lahat ng bagay. Para sa inyong pangangailangan upang magahanin kayo sa pagkakamitin. Amen. Anong sabi doon, yung nagtatanim ng kakaunti ay aanin ng kakaunti. Pero sabi niya, dapat magbigay tayo sa sariling pasya natin at hindi napipilitan lamang. Dahil ang nais ng Diyos yung masayang nagkakaloob bukal sa ating puso. Amen? Kaya magagawa daw ni Lord na lahat, pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Amen? Kaya kung pinagpalak tayo, huwag natin lilimitahan ang ating pagbibigay sa Panginoon.
Dahil doon nasusukat kung gaano tayo katapat sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dahil kailangan talaga natin ng financial sa mga oras na ito dahil nagpaplano tayong kukuha ng lupa. At dahil din sa kung kagaya niyan, ginagawa nila SISM, kailangan din ng mga financial yan. Makakatulong din tayo sa children ministry na inahawakan nila. At yung mga nangangailangan din ng mga kapatid natin, kung walang-wala, makakatulong din tayo. Amen? Hindi lang sa pansarili natin yan, kundi para sa kariyan ni Lord na lumawak dito sa lupa, maabot natin yung mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen? Kaya hawakan natin ang ating mga kaloob, iyukot natin ang ating ulo at ipag-pray natin. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat Lord sa oras na ito. Nandito ang aming mga kaloob, ang aming mga offering, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ikaw ang nakakaalam, Lord, ng mga source of income namin, Lord Jesus Christ. Kung sa pagbibusiness, Lord, iblis mo po, Ama, ang mga business ng iyong mga anak, Lord. Kung sa pagtatrabaho, Lord, iblis mo po, Lord, na ingatan mo po sila, Ama, sa pagpapunta at pag-uwi, Lord, sa kanilang mga trabaho, Lord. At iblis mo ang mga trabaho nila, Lord, at sila rin, Lord, ay maumintuhan ng mga sahod o mataasan ng sahod, Lord Jesus Christ. At ibigay, Lord, sa amin, Lord, ang mga kalakasan ng pangangatawan, Lord, at pag-iingat mo lagi sa mga nagtatrabaho, Lord Jesus Christ. At kung sa mga kapatiran, Lord, na naghahanap ng trabaho, Lord Jesus Christ, bigyan mo po, Ama, ng trabaho sila, Lord, na ang oras nila, Lord, sa linggo, Lord, ay hindi, Lord, madala, Lord Jesus Christ. Open sila, Lord, o pray sila sa araw ng linggo. Lord Jesus Christ, dahil iyon, Lord, ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, Lord Jesus Christ. Ama, iblis mo po, Ama, Lord Jesus Christ, ang mga offering namin, Lord, na ito ay magamit ng maayos, Lord, sa iyo, Lord, na kaharian dito sa lupa, Lord Jesus Christ. Iblis mo po, Ama, ang mga kamay na mapagbigay, Lord Jesus Christ. Tugunin mo po, Ama, ang aming mga pangailangan sa araw-araw, lalo na, Lord, ang aming spiritual na buhay, Lord, at ang aming kalakasan at pag-iingat mo, Lord. Ang maalat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging mong pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Hallelujah. Kung nandiyan na tayo, sana yung iba. Nahagin na natin yung meron ka dyan ba kung doon sa awit na doon sa cross, meron ka. Tunay siya'y nasugatan, siya'y haring namatay. Buhay niya'y inilaan dahil sa akin naman. Doon sa krus, ilaw ay namasdan, ang bigat sa puso ko'y napalas. Na maniwala, mata ay nabuksan, at ngayon nakakalaga. Dahil sa aking kasalanan, sa krus
mamatay, habang na di maisaysay, pag-ibig na tunay. Doon sa krus, ilaw ay namasdan. Ang bigat sa puso ko'y naparang. Nang maniwala, mata ay nabuksan, at ngayon ako'y may kagalakan. Ngunit ano mang paraan, di matutumbasan. Naririto, Panginoon, handog aking buhay. Doon sa krus, ilaw ay namasdan. Ang bigat sa puso ko'y naparang. Ang maniwala, mata ay nabuksan, at ngayon ako'y gagalakan. Tayo po muna ay manalangin, ilapit muna natin ating sarili sa Panginoon. Humingi muna tayo ng kapatawaran sa Kanya bago tayo mag-take. Salamat po, Diyos, sa ipag-ibig sa aming mga pagkakamali, pagkakasala sa isip, salita at sagot. Salamat po, Panginoon, sa banal na dugo ng Kay Jesus na siyang lumilinis sa amin. Itaas po natin itong simbolo ng katawan ng Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpare-paraso ito at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hanapin po natin. Wala ka sinabing natin. Gagawa ko ng ano din. Test po natin, yung simbolo po ng pananarogo. Yan din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng ating dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ito bilang pag-alaala sa atin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling ang pagparito. Tanggapin ko. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po muli sa aming pong pagtitake ng Holy Communion na ito, Lord. Ito ay bilang pag-aalaala mo sa amin. Kapag alala namin sa iyong litong na anak. Hindi siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kami luminis sa aming mga kasalanan. Nagpaalala ito sa amin, Panginoon, sa lahat ng iyong pag-ibig sa amin. Kadangay namin, Father God, patuloy pag-alabi ng aming pananampalataya sa iyo. Ang aming puso ay punuin mo ng pag-ibig. Upang sa gayon, hanggang sa muli mong pagparito, matatagpuan mo po kaming karapat-dapat sa inyo. Maraming po salamat. In Jesus' name. Amen.
Dumako po tayo sa closing prayer. Panginoong Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, purihin at kailangan mo, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagtatapos po ng aming gawain, Panginoon, ay matagumpay po ito matapos, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na narito, Panginoon, upang bigyang pangarangalan ang inyong ngalan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa po at inyong pagpalain, Panginoon, at mga kapatiran po namin, Panginoon, na wala po dito, Panginoon, naway abutin po niyo po sila ng inyong presensya, Panginoon, at paalalahanan po ang bawat isa, Panginoon, na ang inyo pong kaligayahan, Panginoon, ang aming kalakasan. Sa inyo po kami kumukuha ng lahat-lahat ng meron po sa amin. Kaya nagpupurit at papasalamat po kami, Panginoon, sa lahat po ng biyaya, pagmamahal at kaligtasan na pinagkakaloon mo sa amin. Purihin ang dakilang ngalan mo, Panginoon Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the heavens. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the heavens. Give glory and honor and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Taas po natin ang ating mga kamay. Patuloy ting naniwala na ang Diyos ay masaganang nagbabasbas, nagkakaloob ng mga bagay na kailangan natin. Dakilan naming Ama, o Diyos, muli po namin itinataas aming mga kamay sa iyo as a symbol ng aming pagtanggap ng iyong mga biyaya. Dakilang Ama, iyong basbasan, Panginoong Diyos, ang aming unang-una, Lord, yung aming mga pisikal, upang kami magpatuloy magtaglay ng kalakasan ng pangatawan upang magampanan namin ang tungkulin namin, Lord. Basbasan mo rin, dakilang Ama, higit sa lahat, yung aming spiritual na buhay, patuloy mong palaguin, matatagin, silyuhan ng iyong holy blood upang patuloy itong lumago at mapakinabangan ng aming buhay. Dakilang Ama, gayon din po, Diyos, ang aming material needs, ng mga business ng bawat kapatiran. Ikaw po, O Diyos, ang siyang magpapalago. Yung po may mga trabaho, patuloy mong i-bless ang nilang mga sahod, mga allowance. Walang trabaho, bigyan niyo po ng trabaho. Pagpalain mo, dakilang Ama, ang buo ng isang bayan. Pagpalain mo ang iyong mga anak upang sa ngayon, sa lahat ng aspeto, upang maging pagpapala po kami sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo.
Amen at amen. Good morning everyone. God bless you all. Magkamayan po tayo. Mamaya po wala ko na tayong cottage prayer. So meron pong graduation mamaya. 4 p.m. po ba yun, sis? Pastor? 4 p.m. Alas 4 po ng hapon. Meron po kaming invitation. Dalo po kayo, meron tayong merienda. Oo, lahat po yan. May merienda po para sa lahat. Ganda eh. Bye-bye sis.